Hi guys, ngayong araw nga ay magluluto ako ng gulay. Napakasimple at napakasustansya nga itong lulutuin ko. Pero bago ko nga uumpisahan ay binukan ko muna itong kaldero, ay itong rice cooker pala. Chinek ko nga kung okay pa yung tirang kanin, baka panis na. Pero hindi pa naman panis kaya iinitin ko na lang ito. Inindot ko na nga rin yung baba kasi minsan nakakalimutan kong pindutin yan. Ito nga pala yung mga pinamili kong gulay. Meron tayong kalabasa, 3 pirasong siling haba at 2 taling kangkong. At syempre meron din tayo dito 3 pirasong berdeng talong. Bale hiniwa ko lang yung pinakadulo niyan. Nahugasan ko na rin yan kaya hihiwain ko na lang siya ng ganyang kahahaba. Alam nyo bang mga gulay dito ay napakamura lang. Kumpara sa mga karne ay medyo may kamahalan. Kaya mas higit na mas mura, napakasustansya at napaka-healthy pa. At kung gusto mo pa tumagal ang buhay mo ay kumain ka lang ng gulay. Dahil sa gulay ay bibigyan ka pa ng mahabang buhay. At hindi lang yan, nagpapaganda rin ito ng kutis at nagpapabata. Kaya huwag maging pihikan sa pagkain. Isinunod ko na rin itong kalabasa. Alam nyo ba kung anong benefits neto ng kalabasa? Ito nga pala ay nakakatulong rin para luminaw ang iyong mga mata. Kaya kung medyo malabo na ang iyong paningin ay hindi problema yan. Kaya kung ako sa'yo ay kumain ka lang ng madalas ng kalabasa. Dahil recommended ito mapabata at mapatanda kahit isip bata. Kaya ako talaga ay madalas ako kumakain ng gulay. Dahil isa nga akong OFW at malayo sa pamilya ay kailangan ko ng malakas at healthy na pangangatawan. O siya, aasikasuhin ko nga muna itong lulutuin ko. Dahil ang lulutuin ko ay ginataang kalabasa. Nabalatan ko na yung kalabasa kaya ginayat ko na lang siya ng pagganyan. Ngayon naman ay hugasan na natin itong mga gulay. Uunahin ko na nga itong kangkong kasi kung saan saan nagsusuot-suot ito. Pagkatapos ko hugasan yung kangkong ay susunod ko na rin itong kalabasa. Ayan, dahil tapos ko na hugasan yung gulay ay magsasalang na ako ng kaldero. Malaking kaldero na para panigurado. Lalagay nga rin pala ako dito ng kunting mantika. Unahin ko ng gisahin itong bawang. Katapos ihulog na rin natin itong sibuyas at red bell pepper. Gisa-gisahin lang natin ito ng saglit hanggang sa lumabas yung aromatics niya. Ngayon naman ay ibubuhos na natin itong gata. Meron nga din pala akong coconut cream dito kaya isasabay ko na rin ito. Mix-mix lang natin ito hanggang sa kumulo. Pag kumulo na ay pwede na natin itong ilagay ang siling haba. Kapag medyo kumulo na ng bahagya ay pwede na natin ilagay itong kalabasa. Medyo hapkok nga lang ang pagluto ko dito sa kalabasa kasi ayoko nang masyadong lata. Tinakpan ko lang hanggang sa medyo lumambot yung kalabasa at isusunod ko na nga rin itong talong. Ayan, kapag nailagay na lahat ng gulay ay pwede na natin ito timplahan. Maglagay tayo dito ng kunting asin at saka magic sarap. Dahil sa magic sarap ay sapat na yan para maging masarap ang luto natin. Dahil nakulangan ako sa lasa ay maglalagay ako dito ng kunting patis. Ayan, dahil luto na ang ating ginataang kalabasa ay pwede na tayong maghain at para makakain na din. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang video natin. See you on my next vlog and thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye bye!